Good day everyone, especially Ma'am Telendo. Our topic today is about what happened in Cavite Mutiny. So ating pag-aaralan kung paano nga ba nagsimula at kung anong naidulot ito sa Philippine Revolution na naganap sa Pilipinas. Noong January 20, 1872, naganap ang pinakamahalagang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas na kung saan naganap ang labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila sa arsenal sa bayan ng Cavite at kalaunan ay humantong sa pagkarote sa tatlong Pilipinong fraile at Rebolusyong Pilipinong laban sa Kastila. Ito ang 1872 Cavite Mutiny. Ang Cavite Mutiny na naganap noong 1872 ay isang pag-aalsa ng mga Pilipinong tauhang militar sa Fort San Felipe, ang arsenal ng Espanya sa Cavite. Higit na 200 Pilipino sa ilalim ni Fernando Lamadrid ang lumahok sa pag-aalsa na ito laban sa mga otoridad ng Espanya at nagresulta sa pagkamatay ng 11 Kastila. Ngunit magkagayunpaman hindi nagtagumpay ang pag-aalsa na ito at pinatay ng mga sundalong gobyerno ang karamihan na kilahok dito at sinimulang pigilan ng isang lumalaking kilusang nasyonalisasyon ng Pilipinas na naganap sa pag-aalsa na ito. Ilang sundalong Pilipino ang tinanggalan ng armas at kalaunan ay pinatapon sa ibang lugar ang mga pinaghihinalaang direktang sumusuporta sa mga mutineer ay naaresto at pinatay, kabilang na dito ang tatlong pare na si Father Mariano Gomez, Father Jose Burgos at Father Jacinto Zamora na mas kilalang tinatawag na Gongorza, na nadamay lamang. Pero bago natin malaman kung ano ang koneksyon ng 1872 Cavite Mutiny sa Philippine Revolution na naganap noong 1896, mas mainam siguro na talakayin na natin kung paano nga ba nagsimula at kung anong sanhi ng Cavite Mutiny. Ang sanhi ng Cavite Mutiny ay may dalawang bersyon. Una, ito raw ay isang layunin ng mga lokal na tanggalin ang gobyerno ng Espanya sa Pilipinas dahil sa pag-alis ng mga pribilehiyong tinatamasa ng mga Pilipinong manggagawa sa arsenal sa paggawa ng armas ng Cavite, tulad ng pag-alis mula sa pagkakilala, sa pilitang paggawa, pagkaltas ng kanilang sweldo, pagtanggal ng kanilang benepisyo, at pagkawalan ng kanilang karapatan. Isinagawa ng mga Pilipino ang ideyang ito kung saan ang mga naganap na kondisyon na nagbunga ng ideya na makamit ang kanilang kalayaan. Nabatid nila na inalipin muli sila ng mga Kastila sa kanilang sariling bansa. Yan ang unang bersyon. Ngunit taluwas ito sa salaysay ng na Gobernador General sa Espanya na si Rafael Izquierdo. Ayon sa kanya, iginiit niya ang pag-aalsa ay pinasigla at pinaghandaan ng mga Indio bilang hudyat ng pagtutol laban sa kawalang katarungang gobyerno ng Kastila, tulad ng hindi pagbabayad ng mga lalawigan para sa mga pananim na tabako, pagbibigay pugay at pagbibigay sa pilitang paggawa ng napipintong pag-aalsa. Hindi lamang maaaring maganap sa Cavite, kundi pati na rin sa kalapit na bayan, partikular na ang Kamaynilaan. Hindi malinaw kung plano nga ba ng mga Indio na magbukas ng isang monarkiya na namumuno ay isang Pilipinong pare at tatawagin nilang itong bilang hari. Noon pa man lumabas na itinagda nila sa kataas-taasan ng gobyerno ang isang pare na pinipiling pinuno ay ang mga tatlong pareng martir na ito na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora, na sila raw ang nagplano ng rebeldeng Pilipino sa pag-aalsa na naganap sa Cavite, na nag-ambag daw sila ng kilusang panglaban sa mga Pilipino laban sa mga Kastila. Nagkaroon ng mga Kastila ng pagkakataon upang idamay ang tatlong ito. Noong January 27, 1872, inaprubahan ni Gobernador General Rafael Izquierdo ang parusang kamatayan sa 41 mutineer, kabilang narito ang tatlong pare. Noong February 17, 1872, hinatulan ang tatlong pare ng kaparusahang kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay sa harap ng maraming tao at kinasuhan sila ng pagtataksil at sedisyon.
Bago ang araw ng kanilang pagbitay, si Padre Jose Burgos ay umiyak, si Padre Mariano Gomez ay natulala, habang si Jacinto Zamora naman ay kalmado lang. Dahil sa kanilang hindi makatarungang kamatayan, nagising ang mga damdamin ng mga Pilipino. Ang pagbitay sa tatlong paring martir ang nag-udyok sa Batang Rizal upang isulat ang kanyang pangalawang nobela na pinamagatang El Filibusterismo. Noong September 18, 1891, nalibag ang sequel ng Norime Tangere, ang El Filibusterismo, na sa Tagalog ang paghahari ng kasakiman, na kanyang buong pusong inalay sa tatlong paring martir na ito. Mensahe ng nobela na ito upang maipakita kung paano nabubuhay ang mamamayang Pilipino at ang mga daing kalungkutan ng mga Pilipino laban sa mapang-abusong opisyal ng Gobernador General na panahon ng Espanya. Ang nobela na ito ay inilaan para sa tatlong paring binitay na buong tapang na isinawalat ni Dr. Jose Rizal ang pag-aalipin at pangangalipusta ng mga Pilipino sa kamay ng mapang-abusong dayuhang Kastila. At ang nobela na ito ay nagmulat sa mga Pilipino mula sa katotohanan at naganap ang 1896 Philippine Revolution laban sa Kastila, na pinamunuan ng kaibigan ni Dr. Jose Rizal na si Supremo Andres Bonifacio. Pinakamahalagang sangay, si Dr. Jose Rizal upang simulan ng 1896 Philippine Revolution at patalsikin ang dayuhang mananakop na higit 300 years na nangalipin sa sarili nating bansa. So sa kwento na to is pinapakita dito na huwag nating hayaan na aapak-apakan tayo ng mga dayuhan. Kung alam natin na tayo ay nasa tama, is ipaglaban natin ito. So yun lang po. Maraming salamat.